Hi guys! Ngayon, ang gagawin naman natin is beef fajitas. Pero bago tayo magluto, ipapakita ko muna sa inyo kung paano maglinis ng meat para mawala yung bacteria ng mga meat na kinakain natin. So, handa na ba kayo? Halika, samahan niyo ako dito sa aking kusina! Sa isang bowl, maglagay lang tayo ng isang kutsarang sukang puti, at saka isang kutsarang baking soda. Tapos lalagyan lang natin siya ng tubig, kanaw-kanawin natin ang solution para matunaw yung baking soda. Sisiguraduhin natin na kailangan tunaw yung ating baking soda. At pagkatapos niyan, ilalagay na rin natin yung ating meat. Isusok natin siya, ibabad natin ng 5 to 10 minutes para mamatay yung bacteria. At pagkatapos niyan, i-rinse natin siya ng maayos. I-rinse natin siya ng mabuti para mawala yung ating bacteria ng meat. Ganun din ang gagawin natin sa ating gulay. Lalagyan natin ng suka at saka baking soda. Ibababad natin yung ating mga gulay. Siyempre, galing yan sa palengke. Lahat ng tao, kung sino man ang bibili, hahawakan nila yan, diba? So, may mga bacteria na nakadikit sa ating mga gulay. So, kailangan natin maging sigurado sa mga kinakain natin na pagkain. Kailangan linisin natin yung mga yan. Sabi nga nila, health is wealth. Ayan, nahiwa-hiwa ko na rin yung ating meat, yung beef. Tinanggal ko yung ibang mga taba kasi siyempre, mga taba unhealthy yan, diba? So, hindi natin pwedeng kainin yan dahil nakaka-high blood. Yun nga, sabi nila. Tsaka nakakabara sa puso, diba? So, ayan, nahiway ko na siya pa strip. Yung pahaba ang hiwa niya yan. So, kailangan na nating lutuin. Na-prepare ko na rin yung ating mga gulay, yung mga peppers na yan. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng mga strips para maging uniform sila kagaya ng meat na pagkakahiwa ko. Ganun din sa sibuyas, hiwain mo lang siya ng pahaba. Tapos, ayan, gumamit ako ng 6 na sibuyas kasi mas marami yan, di ba? Maraming sibuyas, mas masarap. Ayan, hiniwa-hiwa ko ng pahaba. Olive oil lang ang panggigisa ko dyan. Kung wala kayong olive oil, regular na mantika, pwede na. Unahin natin yung ating garlic and then yung ating meat. Kailangan yung meat natin maluto yan para hindi siya masyadong makunat kung kakainin na natin. Hintayin lang natin siyang mag-brown ng konti, tapos ilalagay na natin yung ating sibuyas. Ayan, nakikita niyo yung sibuyas na ilagay ko na pala bago ko sabihin sa inyo. Ayan, naluto na rin yung ating beef, tapos ilalagay na rin natin yung ating mga peppers. Iba-ibang kulay, mas maganda, mas masarap. Diba? Very attractive yung mga kulay niya. May orange, red, at saka yellow na peppers. Siyempre, ilalagay na rin natin yung pampalasa natin. Kung may oyster sauce kayo, pwede nyo rin siyang lagyan. Kung may soya sauce kayo, pwede rin nyo siyang lagyan. Lagyan nyo na rin siya ng black pepper at saka yung pampalasa kung meron kayong magic syrup o kaya yung cubes, chicken cubes. Ayan, nagtunaw na rin ako ng ating cornstarch para medyo lumapot ang ating beef fajita. Kasi syempre, pag medyo lapot-lapot siya, hindi siya mahuhulog sa ating wrapper. Ayan, para naman sa finale, meron tayong flatbread dito. Lalagyan natin siya ng sour cream. Kung gusto niyo ng sour cream o kaya cheese, lagyan nyo rin siya ng cheese para medyo masarap. Ako palagi kong nilalagyan ng sour cream ang aking flatbread. Kasi masarap yan. Ang sour cream masarap. Hindi naman siya sour. Siyempre, yun lang ang pangalan niya. Pero hindi siya medyo maasim. Masarap ang sour cream. Lalo na ilalagay mo siya sa chicken fajita o kaya beef fajita. Ayan ang pag-assemble ng fajitas natin. So, ayan guys. Papakita ko na sa inyo. Napakasarap niya yan. At super healthy siya. Kaya ayan, gawa na rin kayo ng dinner ninyo na beef fajita.